Alam nyo ba, nung nagtatrabaho pa ako sa Singapore, ang pinakaunang beses na namura ako ng amo ko ay nung inutusan niya ako magluto ng sinangag. Pero in fairness, ang ganda po ng pagkakamura niya sa akin, may accent. Ang sabi niya ay, puteng ineme, bebeke. Kasi ngayon ko lang ibubulgar ang sikreto ko na hindi po talaga ako marunong magluto. Kasi diba, paano kami matututo magluto? Palagi nga kami walang ulam dati. At ang pinakabonggang ulam namin noon kapag araw ng linggo ay hotdog o di kaya naman ay tosino. Kaya nga sabi ko noon, pag ako talaga nagkapera, magpapapak talaga ako ng hotdog at ng tosino nang hindi ko makain ng kanin hanggang ako isa maumay. Inutusan ako ng amo ko noon na magluto ng fried rice. Eh di ba sa atin ang fried rice ay kanin lamig lang tapos bawang. Tinanong ko naman siya kung ano pa yung iba kong lulutuin. Basta ang sabi niya fried rice lang. Eh di ako naman nagluto ng kanin tapos isinangag ko. Tapos nung hinain ko sa kanya, namura niya ako ng puteng ine. Kasi para sa kanila, ang fried rice pala ay yung ihahalo mo na yung mga piniritong ulam sa kanin. Halimbawa, ipipirito mo na yung bacon, ipipirito mo na yung prawns, tapos ihahalo mo siya sa sinangag. Kaya sinabi ko na lang sa amo ko, nagpatang inimirin, hindi mo naman kasi naliwanag. At pag uwi ko naman ng Pilipinas noon, wala naman ako naipon kasi halos lahat naman ng sinusweldo ko, pinapadala ko din sa pamilya ko, saka sa anak ko. Siguro mga isang buwan yung nakalipas, sinabi niya sa akin na magbukas daw ako ng bangko at doon ko nakita na pinadala niya ako ng malaking halaga ng pera, mga tumataginting na 200k. Ang sabi niya kasi sa akin, kaya niya daw ako binigyan ng pera dahil sa lahat daw na nagtrabaho sa loob ng pamamahay niya, ako lang ang hindi nandugas. Kasi talagang may milyunin yung mga gamit niya sa bahay at isa lang doon yung dugasin mo, milyonaryo ka na talaga. Kaya pinaka-bonus niya na sa akin, yung binigay niyang 200k na halos mas malaki pa sa sinweldo ko sa loob ng 3 buwan na nagtrabaho ako sa kanya. At ngayon, inisip kong mabuti kung paano ko ba palalaguin yung perang ipinagkatiwala niyang ibigay sa akin. At sa maniwala kayo't sa hindi, napili ko pong magbukas ng karinderya kahit hindi ako marunong magluto. Dahil yung tatay ko po ay sobrang sarap niyang magluto. Siya yung kinukuhan tagaluto kapag merong mga kasal, binyagan, mga birthday. At ang naging usapan namin ng tatay ko noon, siya yung magluluto sa umaga, basta kami yung mamamalengke, tapos kami din yung magtitinda. Tulong na kami ni Maider nito. Naalala ko pa noong unang araw kami nagtinda, sabi ko pa sa tatay ko na 5 klase lang muna yung lutuin at 5 klase din po ang natira. At kahit gaano po karami yung matira sa paninda ko noon, hindi ako nagre-recycle ng ulam. Kasi may nagturo sa akin na kapag may natira ka daw ganto, pwede mo pa daw iluto sa kinabukasan. Hindi ko kasi alam yung ganun dati. Yung mga sumunod na araw naman, nagkakaroon na kami ng mga mangilan-ngilan na customer kasi naglagay ako ng malaking tarpaulin para makita nilang may nagtitinda ng ulam. Ngayon, nanghihinayang ako doon sa pwesto namin kasi medyo malaki siya, saka pwede pang lagyan ng ibang paninda, kaya naglagay ako ng mga paninda ng tindahan, kagaya na lang ng grocery at mga alak. At habang tumatagal, napapansin ko yung luto ng tatay ko, parang medyo nag-iiba, parang nagkakaroon siya ng hangover. Kasi kapag nagluluto yung tatay ko sa madaling araw, natutulog pa ako noon, tapos gigisingin na lang nila ako kapag luto na lahat kasi ako naman yung nagtitinda. Pero isang beses, ang ginawa ko, binantayan ko siya habang nagluluto. Nakita ko talaga doon sa may kaldero ng lugaw na kapag binuksan mo ay may bote ng Red Horse. Yung pala, habang niluluto niya yung mga paninda ko ay sumisibak siya ng isang bote, kaya parang natutulog na yung mga luto niya. Hindi naman kami nag-away ng tatay ko, na natatawa lang ako sa kanya kasi tinatago niya sa akin yung bote, kitang-kita ko naman siya. Kaya sabi ko nun sa sarili ko, hindi ko pala talaga pwedeng iasa sa iba yung kapag nagtayo ka ng negosyo, kailangan ikaw mismo yung gagalaw. Kumbaga, negosyo mo, responsibilidad mo. At ang una kong ginawang solusyon nun ay bumili ng cookbook. Natatandaan ko pa yung unang libro na binili ko ay kay Mama Sitas. Pero ang mamahal kasi ng libro, tapos iilang putahe lang naman yun nandun, tapos hindi pa siya pangkaraniwan, parang mga pang-restaurant. Tapos ang cellphone pa na ginagamit ko nun, yung dipindot lang, kaya hindi ako nakakanood ng YouTube o kaya sa Facebook ng mga video na nagluluto. Ang ginagawa ko nun, pagkatapos kong magtinda sa maghapon, pagdating ng gabi ay pupunta ako sa computer shop at doon po ako manonood ng mga nagluluto. Pero hindi pa rin siya ganun kadali kasi kahit gayahin mo ng gayang-gaya yung mga napapanood mong video ng pagluluto, magkaiba pa rin kayo ng resulta. Kasi para sa akin, ang pagluluto para siyang penmanship, yung kung paano ka magsulat. Halimbawa, si teacher nagsulat sa blackboard tapos kinopya mo sa notebook mo, kahit nakopya mo yung isinulat niya, hindi pa rin kayo magkamukha ng pagkasulat. Ngayon, kinausap ko yung tatay ko, sabi ko, tay, subukan ko munang ako magluluto, titignan ko lang kung may bibili. Alam niyo, sobrang swerte ko lang talaga sa mga customer ko kasi imbis na laitin nila yung mga palpak kong luto, tinuturuan nila ako kung paano. Karamihan kasi ng mga naging customer ko sa karinderya ay mga Thunderbirds, para mga senior citizen, sila yung mga naging tropa ko. Naalala ko rin nung nagluto ako ng isang kalderong kare-kare na halos pinamimigay ko na lang pero ayaw pa rin nilang tanggapin. Kasi napakasaklap niya talaga, mukha siyang lugaw. Ngayon may kapitbahay ako dito no na pinagbigyan ko nung isang kalderong kare-kare kasi nga may mga alaga siyang aso at pusa. Sabi ko ibigay na lang sa mga alaga niya. Tapos kinabukasan sabi niya sa akin, "Te, parang matitegi bells yung aso ko, parang hindi niya malunok yung niluto mo." Kaya simula noon halos wala na akong ginawa kundi magsanay na magluto at magkaroon ako ng sarili kong style sa pagluluto. At sa totoo lang, lumakas po talaga yung
karinderya ko noon, ang niluluto ko na noon, 12 putahe sa loob ng kalahating araw ubos. Ang hindi lang talaga namin kinaya ni my dear ay yung pagod. Kita nyo, di ba? From zero knowledge sa pagluluto up to 75% parang pasang-awa na nakakapagluto na kahit papano. Ang ibig ko sabihin, walang imposible, di ba? Kapag ginusto mong matuto, kahit hindi ka naman masyadong matalino, basta hindi ka lang masyadong bobo, matututo ka talaga. At hanggang ngayon naman, nakikinig pa rin ako dun sa mga nagsasabi sa akin na alam kong meron akong maa-absorb sa kanila. At ngayon, mas lalo ko naintindihan kung ano ang tunay na dahilan kung bakit kinailangan ko matutong magluto dahil nakatadhana pala ako maging vloggeries. Kaya galing sa inyong say carb, lagi lang kayo magtiwala sa kung anong proseso dahil sigurado may kahihinatnan yan. At bago matapos ang video na to, gusto ko lang bumati ng happy 500 million followers. Hindi, 500,000 pala. Kaya maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta at sa mga ayaw naman, bahala kayo sa buhay nyo. Bye-bye!